Kinabukasan ay maaga pa akong pumasok sa university dahil mamayang tanghali ay papasok na ako sa De La Vega Company. Doon ako natanggap sa OJT ko. Wala naman akong balak na mag-OJT sa company ng asawa ko. Gusto ko sa ibang company at alam naman niya ito. Hindi ko lang sinabi na sa De La Vega ako. Habang papasok ako sa loob ng university ay naririnig ko ang bulungan ng mga ibang students. Oh my gosh, siya ba yun? Ang babae ni Mr. Ford? Landi naman niya. Ikakasal na yung tao pero nilalandi pa niya. Kasi ang alam ko, pabagsak na ang company ng daddy niya. Siguro para maisalba sila, kaya naging babae na lang siya. Kahihiyan siya para sa school. Ang kapal na mukha niya na pumasok pa dito. Saan pa nila? Gusto ko na ipagtanggol ang sarili ko pero hindi ko magawa. Nasasaktan ako at ayoko na sabihin ang side ko dahil useless lang naman. Kaysa pansinin sila ay pumasok na lang ako sa class ko. Pagkatapos ay sa library muna ako nagpalipas ng ilang minuto ko. Paglabas ko sa library ay sinalubong ako ng mga stepsisters ko. Umuwi ka sa bahay. Gusto kong kausapin ni daddy. Sabi nila sa akin. Wala kaming dapat na pag-usapan. Meron, kaya nga pinapatawag ka. Huwag ka na magmatigas pa. Umuwi ka kaysa parasahin ka pa na umuwi. Okay. Walang gana na sabi ko at umalis na ako para pumunta sa OJT ko. Naging maayos at masaya ang unang araw ko sa training ko. Mabait ang mga kasama ko at nakilala ko pa ang may-ari ng company. Wala man akong balak na umuwi sa bahay namin ay wala akong choice kundi ang umuwi. Pagdating ko sa bahay ay dumiretso ako sa office ni Daddy. Maghiwalay na ba kayo ni Dwayne? Bakit nabalitaan ko na ikakasal na siya sa iba? Bungad na tanong sa akin ni Daddy. Hindi ko po alam. Anong hindi mo alam? Huwag kang pumayag na wala kang makuha na pera. Hindi pwede na makikipaghiwalay na lang siya sa'yo ng ganun-ganun lang. Kunin mo kalahati ng kayabanan niya. Galit na saad niya. Kulang pa po ba ang nakuha niyo na 20 million? Bakit kayo nagkaka-interes sa pera niya na hindi naman sa inyo? Tanong ko sa kanya. Oo, kulang pa. Mayaman ang asawa mo kaya barya lang sa kanya ang 20 million na sinasabi mo. Ang stepmom ko ang sumagot. Kung sakaling maghiwalay man kami, ay hindi ako kukuha ng pera niya. Kung tutuusin na hindi pa po kayo bayad sa kanya dahil hindi ako sapat para sa 20 million niya. Pwede ba? Magkaroon ka naman ng silbi. Kung gusto mo na matuwa sa'yo daddy mo, ikunin mo ibang pera ng Ford na yun. Wala pa ba akong silbi? Wala ba talaga? Galit na sigaw ko. Bastos! Galit na sigaw ni daddy at sinampal na naman niya ako. Sige, saktan mo pa ako. Yan lang po ba ang kaya mo, Dad? Bakit hindi mo na lang akong patayin? Ikaw ang daddy ko pero ikaw din ang dahilan ng lahat ng paghihirap ko. Alam ko naman eh. Alam ko na ako ang sinisisi mo sa pagkawala ni Mommy pero sana kahit na gano'n tinuring mo man lang ako na tao at hindi pambayad utang. Umiiyak na sabi ko sa kanya dahil hindi ko na kayang pigilan ang nararamdaman ko. Amara, biglang lumambot ang ekspresyon ng mukha niya. Ang sakit, Dad, na mas pinili mo ang hindi naman anak mo at mas pinili mo na ipambayad utang ang sarili mong anak. Ganun ba katindi ang galit mo sa akin? Kaya mo to ginawa? Mahal kita pero tama na. Huwag niyo na tuluyang sirain ang buhay ko. Hindi ko kayang gawin kay Dwayne ang nais niyo. Magalit ka man lalo sa akin, hindi ako kukuha ng pera niya. Umiiyak na saad ko sa kanya. Walang naging sagot ang daddy ko habang stepmother ko ay walang tigil sa kakadaldal. Ito na ang huling beses na pupunta ako dito. Total naman ay pinambayad at pinamigay mo na ako kay Dwayne. Don't worry, dahil magiging masaya ako at magkakaroon ako ng masayang pamilya. Goodbye, Dad. Sabi ko sa kanya at mabilis akong lumabas sa office niya. Ang pamilya ay pamilya pero hindi ko na kaya. Sa ngayon ay gusto ko muna lumayo sa kanila at putulin ang koneksyon na meron kami at umaasa ako na balang araw ay magiging maayos kami ng daddy ko. Mahal na mahal ko siya na hindi niya ako kayang mahalin. Mali man na sumagot sa magulang pero sobra na. Hindi ko na kayang tiisin pa. Isang linggo na simula nang umalis sa Marcos at sa bawat araw na wala siya sa tabi ko ay mas lalo ko siyang namimiss. Kahit na lagi siyang tumatawag ay iba pa rin kapag nasa tabi ko siya. At ngayon na nakikita ko siya sa screen ng phone ko ay gusto kong pumasok sa loob ng phone ko kung pwede lang. How's your day? Tanong niya sa akin. Okay naman po. How about you? Tanong ko sa kanya. It was a tiring day, mi vida. Sige na magpahinga ka na po.
Inaantok na rin ako. Paalam ko sa kanya. Okay, mi vida. Always remember that I love you so much. Sabi pa niya sa akin. I love you, love. Humiga na ako dahil inaantok ako. Ilang araw na akong ganito. Minsan ay late na ako sa pagpasok sa school dahil lagi akong late kung gumising kahit na hindi naman ako nagpupuyat. Pinipilit ko lang talagang labanan ng antok kapag nasa OJT ako. Kagaya ngayon ay parang bibigay na ang mata ko. Okay ka lang ba, Mr. Riano? Tanong sa akin ng boss ko. Opo. Sorry po, bigla lang po sumakit ang ulo ko. Sagot ko sa kanya. Anak ka ba ni Caroline Sanchez? Tanong niya sa akin. Opo, pero matagal na pong patay si mommy. Sagot ko sa kanya. Schoolmate ko siya noon. Actually, kakauwi ko lang galing sa Europe. Sa loob ng 23 years ay ngayon lang ako bumalik dito. Saad niya sa akin. May sariling pamilya na po ngayon ng daddy ko. Kaya parang pamilyar sa akin ang mga mata mo. Mommy mo pala siya. Nakangiti na sabi niya sa akin. Opo, mommy ko po. How I wish na nandito pa siya. Sagot ko sa kanya. Me too. Sige na, umuwi ka na at magpahinga. Nakangiti pa rin na sabi niya sa akin. Mommy, ano lang po, tatapusin ko po muna ang trabaho ko. Ngayon na, kaysa lumala pa yan. Baka hindi ka pa makapasok sa Monday. Sabi niya sa akin. Thank you po, sir. Ngumiti lang siya sa akin. Mabait siya sa akin. Gusto ko sanang itanong kung may anak na siya pero nahihiya naman ako na makapagkwentuhan sa kanya. Kapag siya ang una nagtatanong sa akin ay sumasagot ako sa kanya. Magaan din ang loob ko sa kanya kaya hindi ako naiilang na kausapin siya. Laking pasasalamat ko dahil naging tahimik ang buhay ko sa loob ng 1 linggo. Hindi rin ako ginugulo ni Daniel kaya naisip ko na baka pinagsabihan na siya ng asawa ko. Ang alam ko ay sa company siya ng daddy niya pumapasok. Habang nasa biyahe ako ay nakatanggap ako ng tawag mula sa secretary ng biyanan ko na lalaki. Pinapauwi niya ako sa bahay nila. Natatakot ako at ayokong pumunta pero talagang pinasundo niya ako dito sa condo. Hindi po ako sasama sa inyo. Saad ko sa kanya. Sumama na po kayo. Kakausapin ka lang niya. May isang salita ang boss ko. Saad niya sa akin. Hindi ako magtatagal doon. Sabi ko sa kanya. Okay, ibabalik ka rin po namin mamaya dito. Sige. Pagpayag ko. Bumiyahe kami papunta sa mansion nila. Ako na lang ang unang pumasok sa bahay nila. Anong ginagawa mo dito? Tanong sa akin ni Daniel at tinila niya ako papunta sa mayabong na halaman. Pinatawag ako ng daddy mo. Sagot ko sa kanya. Hindi ka na dapat dito pumunta. Ayoko din naman pero pinipilit nila ako. Sabi ko din sa kanya. Shit, ihatid kitang pabalik. Wait for me here. Bakit? May problema ba? Tanong ko sa kanya. Sir, kailangan na pong umakyat ni Amara. Saad ng secretary ng ama nila. Sasamahan ko siya. Saad ni Daniel. Dito ka lang dahil siya lang nais na makausap ni Chairman. Okay lang ako. Dito ka na lang. Sabi ko kay Daniel at sumama ako sa lalaki paakyat sa office ng ama ni Marcos. Pagpasok ay nakaupo siya sa swivel chair niya. Inalis niya ang salamin niya sa mata at tumingin siya sa akin. Nakakatakot ang mga mata niya. Siya ang tao na hindi mo gugustuhin na makasama. Sit down. Utos niya sa akin. Bakit niyo po ako pinatawag dito? Tanong ko sa kanya. Alam mo naman siguro na ikakasal na si Dwayne at Lorraine. At dahil legal ang kasal niyo, kailangan mong pirmahan ng annulment paper. Seryoso na sagot niya sa akin. Ayoko po. Hindi ko po pipirmahan. Sagot ko sa kanya habang pinipigilan ko ang mga luha ko. You need to sign it. Hindi ikaw ang nais ko sa anak ko. Wala siya magiging pakinabang sa'yo. Wala kang silbi sa pamilya ko. Kalmado ang boses niya pero alam ko na pinipigilan lang niya na bulyawan ako. Nasaktan ako sa sinabi pero alam ko rin na totoo ang mga sinabi niya pero hindi pa rin ako papayag. Hanggat hindi si Marcos ang humihiling sa akin na hindi ako papayag. Kailangan ko siyang makausap para malaman niya anong nangyari sa akin. Hindi ko po gagawin ang nais niyo. Matatag na saad ko sa kanya. Huwag mo lang hintayin na pilitin kita. Sabi niya sa akin. Mahal ko pong anak niyo. Pag-amin ko sa tunay kong damdamin. Sa tingin mo ba mahal ka niya? Sagabal ka lang sa future ng anak ko. Hanggat hindi siya humihiling sa akin ay hindi ko pipirmahan yan. Matapang nasabi ko sa kanya. Gusto mo ba talaga na siya na magsabi sa'yo? Baka lalo ka masaktan. Kakayanin mo ba kapag siya? Pero I have an offer to you. Sabi niya sa akin. Anong offer? Tanong ko sa kanya.
Nalaman ko na sa De La Vega ka nagtatrabaho. Kapag ginawa mo ang gusto ko, yahayaan kita na makasama ang anak ko. At bukas palad kitang tatanggapin sa pamilya ko. Kunin mo ang secret files ni Primo. Sagot niya sa akin na ikinagulat ko. Ano sinasabi niyo? Kailangan ko listahan ng mga new products at ang shareholders list niya. Sad pa niya sa akin. Habang nakatingin ako sa kanya ay hindi ko mapigilan na mainis. Hindi pa ba siya kontento sa meron siya at kailangan pa niyang kamkami ng pag-aari ng iba? Anong klaseng tao ba siya? Bakit ganito siya kasama? I'm giving you 2 weeks. At kapag hindi mo ginawa, isisiguraduhin ko na babagsak ang lahat ng natitira na meron ng pamilya mo. At mawawala ng bisa ang kasal niyo ni Dwayne. Patunayan mo sa akin na karapat-dapat ka para sa anak ko. Kapag ginawa mo, ay hahayaan kita na pumasok sa pamilya ko. Makakalis ka na. Tapos ng usapang ito. Pagtataboy niya sa akin, anong klaseng tao po ba kayo? Tao pa po ba kayo? Ang sama niyo. Ang sama-sama niyo. Naiiyak na sabi ko sa kanya dahil ginigipit na niya ako. Lumabas ka na. Kalmado na utos niya sa akin. Hindi ko gagawin ang nais mo. Hindi. Hihintayin ko si Marcos at sasabihin ko sa kanya ito. Sa tingin mo ba, kapag sinabi mo ay may magagawa siya? Baka siya pa mismo mag-utos sa iyo sa pinapagawa ko. Natatawa na saad niya. Naikuyom ko na lang ang palad ko at mabilis na lumabas sa bahay nila. Hindi ko pinansin ang biyanan ko na babae pero hinarang ako ng anak niya na babae. Kung ako sa'yo, sundin mo na lang si daddy. Ibang magalit ang daddy ko kaya mag-iingat ka. Nakangisi na sabi niya sa akin. Ang sama niyo. Yun lang ang tanging sinabi ko bago ako tuluyan lumabas sa bahay nila. Habang naglalakad ako palabas sa subdivision nila ay hinarang ako bigla ni Daniel. Ihatid na kita. Lubayan niyo mo ako! Lubayan mo ako! Sigaw ko sa kanya. Amara! Tawag niya sa pangalan ko. Go to hell! Kayo ng pamilya mo! Pumunta kayo sa impyerno! Sigaw ko sa kanya sa sobrang galit ko. Gusto mo bang lumayo? Tanong sa akin ni Daniel dahil hindi niya ako tinatantanan. Nakakaintindi ka ba? Sabi ko lubayan mo ako! Kaya ko sarili ko! Saad ko sa kanya. Ano sinabi sa'yo ni Daddy? Tanong niya sa akin. Wala siya sinabi sa akin. Sagot ko sa kanya. Ihatid na kita. Kahit ito lang ay hiyaan mo ako. Sabi niya sa akin. Hinayaan ko na lang siya dahil bigla na lang akong nahilo. Pagkapasok namin sa kotse niya ay biglang bumikat ang talukap ng mga mata ko hanggang sa tuluyan na akong bumigay. Nagising ako sa hindi pamilyar na lugar. Kaagad na hinanap ng mga mata ko si Daniel. Nakahinga naman ako ng maluwag nang makita ko na nakatayo na siya sa may pintuan. Gising ka na pala. Kanina pa kasi kita ginagising pero hindi ka magising kaya dinala muna kita dito sa unit ko. Sabi niya sa akin. Salamat pero kailangan ko nang umalis. Sabi ko sa kanya at tumayo na ako. Kumain muna tayo. Anya. Huwag na. Sa kondo na lang. Sagot ko sa kanya. Mabilis akong lumabas at laking pasasalamat ko dahil same building lang ang unit nila. Pagpasok ko sa loob ng unit namin ay nag-uunahang bumagsak ang mga luha ko. Binalot ng kalungkutan ang puso ko. Kalungkutan dahil wala si Marcos at dumagdag pa ang nangyari kanina. Ang tao at mundo ay parehong malupit. Paano bang maging masaya? Paano bang mabuhay na hindi kailangan masaktan? Tanong ko sa sarili ko habang umiiyak ako. Kinuha ko ang phone ko at sinilip ko ito pero walang tawag, text o chat akong natanggap mula kay Marcos. Ngayon lang nangyari na hindi siya tumawag sa akin. Kailangan ko ng karamay pero hindi ko alam kung sino lalapitan ko. Kung sino bang kakausapin ko. Sinubukan kong tawagan si Marcos pero ring lang ng ring ang phone niya. Kaya after third attempt ay tumigil na ako. Umiyak na lang ako ng umiyak dahil hindi ko kayang gawin ang iniutos nila sa akin. Mabait sa akin si Sir Primo at wala akong dahilan para gawan siya ng masama. Pero ano ba dapat kong gawin? Galit ako dahil palagi na lang nilang ginagamit laban sa akin ang pamilya ko. Ang pamilya na wala namang pakialam sa akin. Pero sila palagi ang ginagamit na kahinaan ko. Buong gabi kong ibinuhos ang sama ng loob ko. Sabado ngayon kaya hinayaan ko lang ang sarili ko na matulog ng matulog dahil hindi ko talaga kayang bumangon. Tanghali na ako bumangon at mabilis akong tumakbo papunta sa banyo dahil bigla na lang na bumaliktad ang sikmura ko. Wala naman akong inilalabas kundi maasim lang. Lumabas ako at uminom ako ng gatas. Pagkatapos ay nagluto ako ng pagkain ko.
Wala naman akong ginawa ngayong araw kundi ang matulog dahil wala naman ako natatanggap na tawag mula sa asawa ko. Bukas ay bala ko magsimba dahil linggo at mamamasyal na rin ako. Araw ng Lunes ngayon at maaga pa akong gumising. Laking pasasalamat ko dahil hindi na ako nahihilo pero nasusuka lang ako. Kinakabahan man ay pinilit ko pa rin na pumasok sa De La Vega Company. Naninibago rin ako sa pagiging tahimik ng boss ko. Ito ang unang beses na hindi niya ako kinakausap. Oras na nang uwian ko kaya nagpaalam na ako sa kanya. Wala siya naging tugon kaya lumabas na ako. Dumaan muna ako sa isang karinderya dahil gusto kong kumain ng paksiw. Kahit na nangangasim ang sikmura ko ay natatakam pa rin ako sa maasim. Doon na ako kumain para last na sa mga hugasin. Pagod din ako kaya sigurado na matutulog na lang ako mamaya. Pagkatapos kong kumain ay umuwi na rin ako kaagad. Habang nasa hallway ako ay biglang tumawag si Marcos. Hindi ako nagbukas ng cam dahil nagtatampo ako sa kanya. "Mi vida, please open your cam," sabi niya sa akin. "Bakit ngayon ka lang tumawag?" Naiiyak na tanong ko sa kanya. "I'm sorry, super busy ko lang talaga. Alam ko hindi ito excuse pero pagod ako sa dami ng work," sabi niya sa akin. "Sige na, magpahinga ka na." "Mi vida, I'm sorry na. Huwag ka na magtampo. I love you," saad pa niya sa akin. "Nagtatampo ako sa'yo kasi pakiramdam ko nakalimutan mo na ako." Parang bata, nasabi ko sa kanya. "Alam ko, kaya sorry po. Kumain ka na ba? Kamusta ang araw mo?" Sunod-sunod na tanong niya sa akin. "I'm okay. I'm totally fine." Sagot ko sa kanya at hindi ko kayang sabihin sa kanya ang nangyari. "That's her lip, mi vida. I want to tell you something." "Ano yun?" "Wala. It's just, I want you to trust me. Magtiwala ka sana sa akin. May tiwala naman ako sa'yo. Huwag mo kong iiwan ha. Bumalik ka ha." Naiiyak na sabi ko sa kanya. "Yes, babalik ako. At sa'yo pa rin ako uuwi. Mahal na mahal kita, Amara. Mahal na mahal din kita, Marcos," sabi ko sa kanya bago ko ibinaba ang tawag. Nakikita ko sa mga mata niya na pagod siya kaya need ko siyang intindihin. Ayoko naman na maging demanding sa oras niya. Ang mahalaga sa ngayon ay tumawag siya sa akin at hanggang naririnig ko mula sa kanya na mahal niya ako ay sa kanya ako maniniwala. At sobrang bilis nga naman lumipas ng mga araw. Palagi akong pagod at masama ang pakiramdam ko. Friday na naman ngayon at weekend na bukas. "Sir, uwi na po ako. Paalam ko kay Sir Primo. This is your last day." Biglang sabi niya na ikinagulat ko. "Bakit po?" Parang naiiyak na tanong ko sa kanya. "Stop acting like hindi mo alam. Kilala na kita at alam ko nang may connection ka sa mga Ford. Aminin mo sa akin, spy ka ba nila? Ikaw bang pinadala nila dito?" Galit na tanong niya sa akin. "Hindi ko po alam ang sinasabi niyo. At kung mahayaan niyo po ako, ay magpapakototoo ko sa inyo." Umiiyak na sabi ko sa kanya. "At anong totoo?" Seryoso na tanong niya sa akin. "Ang daddy ko, ginawa niya akong pambayad utang kay Dwayne. Pinilit nila akong ikasal sa kanya. Noong una hindi maganda ang trato niya sa akin pero ngayon ay nagmamahalan na kami. Pero ayaw sa akin ng mga magulang niya. Lalo na ngayon na wala ang asawa ko. Gusto ni Mr. Ford na pirmahan ko ang annulment paper para maikasal ang asawa ko kay Lorraine pero may alok siya sa akin." Umiiyak na sabi ko. "Anong alok?" "Na kapag ibinigay ko sa kanya ang listahan ng mga products and shareholders list, ay tatanggapin niya ako sa pamilya." "Shit! Sabi ko na maaba na traitor ka!" Sigaw niya sa akin. "Mali po kayo. Hindi ko po kayang gawin ang iniuutos niya sa akin. Hindi ko po kayo kayang lokohin. Malupit sila sa akin kaya hindi ko kayang ibigay ang nais nila. Maniwala man po kayo hindi pero ginagawa ko lang din po ang trabaho ko dito ng maayos dahil nais kong makapagtapos. Yan lang po at wala nang iba." Umiiyak na sabi ko sa kanya. Nagulat ako dahil bigla na lang niya akong niyakap. "Tana, huwag ka nang umiyak. Ibibigay natin ang gusto nila. Tumahan ka na," sabi niya sa akin. "Hindi po ba kayo galit sa akin? Bakit ako magagalit sa'yo? Thank you dahil naging honest ka sa akin. Kapag may problema kayo, huwag ka mahihiyang lumapit sa akin.
Nakangiti na sabi niya sa akin, "Salamat po. Maraming salamat po." Niyakap ko siya pero kaagad din akong bumitaw dahil nag-vibrate ang phone ko. "Excuse me po." Sabi ko at sabay open ang message sa akin ng hindi ko kilalang tao. At bumungad sa akin ang hindi ko inaasahan. "Amara!" Huling narinig ko dahil bigla na lang dumilim ang buong paligid ko. Unang bumungad sa akin ang nag-aalala na mukha ni Sir Primo. Naamoy ko na nasa ospital ako ngayon. "Kumusta? May masakit ba sa'yo?" Nag-aalala na tanong niya sa akin. "Meron po." "Ang puso." Sagot ko sa kanya at nagsisimula ng tumulo ang mga luha ko dahil sa bigla ko na namang naalala ang nakita ko kanina. "Huwag ka nang umiyak. Magiging maayos sa lahat. Huwag ka magpapaka-stress lalo na ngayon na may buhay na sa loob mo." Pagpapatahan niya sa akin. "Buhay? Sa loob ko?" Tanong ko sa kanya dahil nagtataka ako sa sinabi niya na buhay. "Oo, may buhay na sa loob mo. Buntis ka, Amara." Sagot niya sa akin. Parang nabingi akong bigla at hindi ko alam ang dapat kong maging reaksyon. Hindi ko kasi inaasahan ito. Lalo na't binigyan niya ako ng birth control shot. Kaya talagang inaasahan ko na hindi magbubunga ang ginagawa namin. Buntis po ako?" Nauutal na tanong ko habang unti-unting bumuhos ang masagana kong luha. "Hindi ka ba masaya?" Tanong niya sa akin. "Masaya po ako pero natatakot din po ako. Paano ako magiging ina sa anak ko? Paano ko siya palalakihin? Paano ko to sasabihin sa asawa ko? Natatakot po ako, sir." "Ang sabi mo nagmamahalan kayo ni Dwayne. Kaya alam ko na hindi niya hayaan na lumaki ang anak mo na walang ama. May tiwala ka naman sa asawa mo, di ba? Pero balak na rin niya makipag-uwalay sa akin. May pirma ng annulment paper namin at ako na lang ang hinihintay nila na pumirma." Wala sa sarili na sagot ko sa kanya. Ano?" Kunot noon na tanong niya. Nagpadala sila sa akin ng kopya ng annulment paper at may pirma na ni Marcus. Kaya sobrang sakit sa akin na malaman na gusto rin niya akong iwan at hiwalayan. Kaya natatakot ako. Takot na paano ko palalakihin ang baby ko. "Amara, sabihin mo nga sa akin ang totoo." "Huwag na po kayong mag-alala. Kaya ko po to. Pag-uusapan po namin ni Marcos. Sorry po kung pinag-alala ko kayo." Saad ko sa kanya. "Amara." Tawag pa niya sa akin. "Okay lang po ako." Sagot ko sa kanya. Ayoko na may ibang madamay sa problema ko lalo na't kaaway niya ang bianan ko. Ayoko siyang masangkot sa ganitong mga bagay dahil alam ko na marami na rin siyang problema. Mabait siyang tao at nagpapasalamat na ako sa kabaitan na ibinigay niya sa akin. Ngayon na buntis ako ay kailangan kong mag-isip ng mabuti. Kailangan kong alamin ang totoo lalo na sinabi sa akin ng asawa ko na magtiwala ako sa kanya. Panghahawakan ko ang pangako niyang iyon sa akin. Nasasaktan ako ngayon pero alam ko na kapag nakausap ko na siya'y maliliwanagan na ako. Nagpasalamat naman ako dahil iniintindi ako ni Sir Primo. Hindi rin ako nagtagal sa ospital dahil umuwi rin ako agad. Pagpasok ko sa unit namin ay wala pa rin pinagkaiba. Puno pa rin ng lungkot at pangungulila. Kanina pa ako nakatitig sa phone ko pero hindi ko naman kayang tawagan sa Marcus. Lalo na't naalala ko ang sinabi niya sa akin na ayaw niyang magkaanak sa akin. Umaga na pero hindi pa rin ako dalawin ng antok. Nakaupo lang ako dito sa kama namin habang nakatulala sa kawalan. "Baby, sa tingin mo matatanggap ka kaya ng daddy mo?" Kausap ko sa anak ko habang nakahawak ako sa tiyan ko. Iniisip ko pa lang na hindi niya tatanggapin ang anak namin ay para na akong sinasaksak sa dibdib. Hindi ko kayang marinig mula sa kanya na ayaw niya sa anak ko. Kaya naisip ko, what if umalis na lang ako? Hindi ko na alam, gulong-gulo na ako ngayon. Marami ang pumapasok ngayon sa isipan ko. Hanggang sa sinubukan ko ng tawagan sa Marcos pero hindi ko siya makontak. Halos 1 oras na akong tumatawag sa kanya pero wala pa rin. Siguro nga ay tama sila. Baka nga nais na niyang makipaghiwalay sa akin. Pero bakit niya sinabi na mahal niya ako? Bakit pa niya sinabi na babalik siya? Nababalik siya sa akin? Binuksan ko ang wallet ko para bilangin kung ilan na lang ang pera na meron ako. Nanlumo ako dahil 500 na lang ang meron ako. Kaya hindi ko alam kung saan ako kukuha ng pera kung sakaling aalis ako. Ayoko naman kumuha ng pera sa vault niya.
Miko, pwede ba akong humiram ng pera? Alam ko na nakakahiya pero wala akong choice. Siya lang ang pwede ko lapitan sa ngayon dahil wala akong ibang kakilala. Biglang nag-ring ang phone ko dahil tumawag si Miko. May problema ba? Pambungad na tanong niya sa akin. Kailangan ko lang. Kung okay lang. Babayaran kita pero hindi ko pa alam kung kailan. Saad ko sa kanya. Okay, magkita tayo. Thank you, Miko. Thank you so much. Naiiyak na sabi ko sa kanya. Mabilis ako nag-impake ng mga gamit ko. Ang mga importanteng gamit lang ang dinala ko. Bala kong lumayo, yung hindi niya ako mahahanap. Iniwan ko ang lahat ng gamit na ibinigay sa akin ni Marcos, maliban sa isang bagay, ang kwintas na ibinigay niya. Gusto kong itago ito bilang alaala mula sa kanya. Aalis ka ba? Dahil ba sa balita? Tanong sa akin ni Miko. Anong balita? Nagtataka na tanong ko sa kanya. Hindi mo alam? Kinasal na si Dwayne at Lorraine sa Japan. Sagot niya sa akin. Parang gumuho ang mundo ko sa narinig ko mula sa kanya. Kailan? Nauutal na tanong ko sa kanya. Kanina lang. Sagot niya sa akin. Kaya pala hindi siya sumasagot sa tawag ko. Kasi kasama na niya ang kabit niya. Naiiyak na sabi ko at biglang nanghina ang mga tuhod ko. Mabuti na lang nasalo ako ni Miko. Kabit? Nagtataka na tanong niya sa akin. Ako ang legal wife niya. Umiiyak na pag-amin ko kay Miko. What the hell? Gago pala siya eh. So all this time asawa mo siya? Tanong niya sa akin at tumango ako bilang sagot sa kanya. Gusto ko magtiwala sa kanya pero hindi ko kaya ngayon. Lalo na't nagsinungaling siya. Umasa pa naman ako na totoong mahal niya ako. Siguro nga ginawa lang niya ito para saktan ako at pahirapan ako. Saan ka pupunta? Malungkot na tanong ni Miko sa akin. Sa lugar kung saan wala siya. Malungkot na sagot ko sa kanya. Ihatid kita. Malumanay na sabi niya sa akin. Huwag na lang. Kaya ko na, Miko. Sagot ko sa kanya habang pinupunasan ko ang mga luha ko. Mag-iingat ka. Kapag may problema, tumawag ka lang sa akin. Alam ko na kailangan mo ito kaya hindi kita pipigilan. Saad niya sa akin. Salamat, Miko. Pasasalamat ko sa kanya at niyakap ko siya. Sumakay ako sa jeep papunta sa terminal ng bus. Pagbaba ko ay isa-isa kong tiningnan ang mga bus at kung saan babiyahe ang mga ito. At nang makapili na ako ay mabilis akong bumili ng tiket. Ayoko mang umalis pero kapag nanatili pa ako dito ay mas lalo ko lang sasaktan ng sarili ko. Lalayo ako at mabubuhay kami ng anak ko ng masaya at malayo sa mga taong nanakit sa amin. Hindi ko hahayaan na maranasan niya kung gaano kalupit ang pamilya na meron ako at sa daddy niya. Gusto ko na mabuhay siyang masaya at puno ng pagmamahal na nanggaling sa akin. Paalam na, Marcos. Saad ko habang paalis na ang boss at hindi rin nakaligtas ang pagpatak ng luha ko. Third person POV. Ano balita? Tanong ni Mr. Ford sa kanyang secretary. Umalis na po siya sa condo ni Dwayne. Saan siya nagpunta? Hindi ko po alam, sir. Mas mabuti na umalis na siya dahil wala naman siyang silbi. Sisirain lang niya ang plano ko. Nasaan na magaling kong anak? Galit na tanong nito. Ang sabi po ni Lorraine ay nagmamadali daw po na umalis sa reception nila. Ang walang hiya. Malilintikan siya sa akin. Tawagan mo siya at pupuntahin mo dito. Galit na ani niya sa akin yung secretary. Masaya na sana matanda dahil sa wakas ay wala nang sagabal sa mga plano niya pero ang problema naman niya ngayon ay ang anak niya. Samantala, nagmamadali namang umuwi si Marcos. Pagdating niya ay halos nanlumo siya dahil wala nang asawa niya sa kondo niya. Shit! Where are you, Amara? Sigaw niya sa frustration. Mabilis niyang tinawagan ang phone ni Amara pero nakita niya ito na nakapatong sa side table nila. Mabilis niya itong kinuha at sinilip ang mga messages at wala naman siyang nakita. Sa tingin mo ba'y makakatakas ka sa akin? Hindi ako papayag! Hindi! Sigaw ni Marcos. Napatingin siya sa nakatuping papel kaya mabilis niya itong kinuha at binuksan niya ito. Isang sulat pala, galing sa kanyang asawa. Marcos POV. Hindi ko alam ang nararamdaman ko. Sa buong buhay ko ay ngayon lang ako kinabahan ng ganito.
Bigla akong nagdalawang isip na buksan ang sulat na iniwan niya. Pero sa huli binuksan ko pa rin ito dahil nais kong malaman ang mga nakasaad dito. Marcos, mahal mo ba ako? Minahal mo man lang ba ako? Kasi ako minahal kita. Pero bakit? Bakit mo gustong makipag-iwalay sa akin? Akala ko ba mahal mo ako? Akala ko ba babalikan mo ako? Sunod-sunod na tanong ang nabasa ko. Mahal kita. Pero hindi ko kayang manakit na ibang tao para lang magustuhan ako ng pamilya mo. Hindi ko kaya. Hindi talaga. Sorry, pero hindi ko na kayang manatili sa tabi mo. Sinubukan ko naman pero wala. Ikaw din na nagbigay sa akin ng dahilan para bumitaw na ako. Alam ko na kahit anong gawin ko, hindi ako kaya tanggapin ng pamilya mo. Pasensya ka na kung hindi ko mababayaran ng 20 million mo. Don't worry kasi hindi ako magugulo sa'yo. Kaya sana, hayaan mo na lang din ako. Hindi ko na ninanais na makita ka pero kung sakali man sana, balang araw, ay mabayaran kita sa lahat ng utang ng pamilya ko sa'yo. Ang makasama ka sa isla ang isa sa pinakamasayang nangyari sa buhay ko. Doon din kita natutunan na mahalin at hindi ko yun pinagsisisihan. Dahil ikaw ang una kong pag-ibig. Sa'yo ko naramdaman na pwede pala akong maging masaya. Na may magmamahal din pala sa akin. Kaya thank you. Dahil sa maikling panahon, ipinaramdam mo sa akin na kamahal-mahal ako. Na hindi naman ako pambayad utang. Ipagdarasal ko na maging masaya ka palagi. Pipilitin ko rin na mabuhay na masaya. At sana kapag nagtagpo tayo o makita kita ulit, ay hindi ka na nakasimangot. Sana makita ko ang tunay mong ngiti. Ngiting isang lalaking masaya. Mahal kita, Marcos, at paalam. Love, Amara.